Face-to-face ni na Manila Mayor Joseph Estrada at 2016 bar passer na dating janitor na si Ramil Comendador. Mukhang may pa-job offer si Mayor. Maraming salamat po. Bigyan ng upuan. Yun nga lang. Medyo malayo. Medyo malayo. Ang maksong balita. Umpisa na. China President Xi Jinping tinawagan na rin si Pangulong Rodrigo Duterte. Isu ng tensyon sa teritoryo. Napag-usapan kaya nila? Isang mambabatas nagsinungaling umano ukol sa botohan sa confirmation hearing ni Gina Lopez. Secret voting, minungkahi na tuluyang alisin. Mining stocks tumaas agad matapos ma-reject bilang DNR Secretary si Gina Lopez. Mining investors nalampasan daw ang malaking hadlang. Taxi driver arestado matapos masapul sa video na nagpaparaos habang may sakay na babaeng pasahero. Taxi driver, naakit lang daw sa kanyang sakay. Bighani sa kanya ma'am, kaya nakagawa po ako ng hindi maganda po. 19 anyos sa kadete ng Philippine Military Academy, binawian ng buhay dahil sa ulcer. Binata, inotopsida para malaman kung may foul play. Bar top notchers sa Cebu binigyan ng kakaibang regalo ng kanilang universidad. Dating janitor na bar passer, nakaharap naman ng idolo. Hindi na alam, sikreto natin, pareho tayo may bigot. Barangay Ginebra forward Jam Hamito, hindi na raw makakaulit sa slam dunk contest. PBA Commissioner Chito Narvasa, hindi kasi natuwa. Ilang celebrity naglabas ng galit kay Senador Tito Soto dahil sa bastos na komento. Bashers, pinuntirya na rin ang anak ng senador. Live mula sa TV5 Media Center Reliance, nagbabalita ang hepe ng News 5, Lucy Cruz Valdez. Higit sa balita, aksyon. Magandang gabi. Naging kagimbal-gimbal ang isa lang sanang normal na biyahe ng isang babaeng pasahero ng taxi. Ang taxi driver kasi hindi lang sa daan nakatingin. Panay din ang lingon niya sa babae at nagparaos pa habang nagmamaneho. Umaksyon si Ivy Bernardo. Kayo man na ba ito, kuya? Sa videong ito nakuha noong Martes, tila normal lang na nakasakay sa taxi ang isang babae. Nasa ka ba kampot naman? Sa may kuya? Sa SMX pa. Kwento ng babaeng pasahero na siya ring nag-post ng video sa Facebook, sumakay siya sa Marulas, Valenzuela papunta sa isang event sa Pasay bilang freelance model. Pero mapapansin na panay ang lingon ng taxi driver sa likod habang nagmamaneho. Maya-maya pa, may mabilis na itong ginagalaw sa kanyang pantalon. Kwento ng natulirong pasahero, hindi niya nakumpronta ang taxi driver sa takot na may gawin pa ito sa kanya. Giniit din niya na disente ang kanyang suot. Inisip ko, paano pag kinonfront ko siya na, "Huy kuya, anong ginagawa mo? Baka mamaya po, hindi niya ako lalo ibaba or may something siya na gawin." Hindi ko alam po yung takbo ng isip niya. Tiniis ng 22 anyos ang nangyari at pumasok pa sa trabaho bilang event staff. Pero pagkatapos ay agad siyang dumulog sa Valenzuela Police. Tinandaan niya ang plate number ng taxi. At kagabi, nahuli sa bahay ng kanyang kapatid sa Quezon City ang taxi driver na kinilalang si Bonifacio Asuncion. Inamin ng 42 anyos ang ginawa. Paliwanag niya, Sa pagnanasa na rin ma'am, na bighani sa kanya ma'am, kaya nakagawa po ako ng hindi maganda po. hindi raw siya nakainom o gumagamit ng iligal na droga. Batid daw niyang mali ang kanyang ginawa, lalo't may anak din siyang dalagita. Nagawa ko na po yung hindi po kadapat-dapat, alam kong kasalanan po yung ma'am. Humingi na siya ng tawad sa pasahero pero kakasuhan pa rin ang unjust vexation. Kung hindi po niya pagbabayaran, mauulit at mauulit po So kailangan, kahit yung sinasabi nila na mababa lang yung kaso, ilalaban ko kahit man lang matanggalan siya ng lisensya para hindi na siya makapagtrabaho. Umaaksyon, Ivy Bernardo, News 5. Sinalakay ng mga otoridad ang warehouse sa Maynila na umano'y pinalalawig ang expiration date ng ilang produktong malapit na raw masira. Pero hirit ng kumpanya, kabaligtaran ng paratang ang ginagawa nila. Umaaksyon si Marlene Alcaide.
Bit-bit ang search warrant kasama mga taga-Food and Drug Administration, pinasok ng NBI Special Action Unit ang warehouse na ito sa Santa Ana, Maynila. Naabutan pa raw ng NBI ang mga empleyado sa loob na pinapalitan na expiration date ng mga ma-e-expire ng produkto tulad ng cupcakes. Meron ding noodles, junk foods, kape, toyo, iba't ibang inumin at iba pang local products. Bumibili sila dun sa mga yung pa-expire na ng mga products. Tapos pag nabili nila yon, dalhin nila dito, i-change na nila yung label ng expiry. Napansin din ng NBI ang mga papeles na ito kung saan nakalagay ang brand ng produkto, shelf life nito, quantity, production date, expiration date at bago umanong expiration date. Gini-extend nila yung expiry. Makikita nyo naman na instead na ganito yung expiry date, dinagdagan na nila ng ilang months or years. May chemical silang ginagamit eh. Parang aceton. Ini-erase nila. Ito naman sir, paano naman yan? Idikit lang. Oo, yan o. Dumikit na nga yung mga expiry date. Dinidikitan din ang mga produkto ng sticker na may nakasulat na Arabic para i-export. Yun po kasi yung nire-request ng client namin. Yung misa po kasi yung expiration date po namin, binabawasan po namin. Binubura po ng bulak gamit yung Opo. Inaalam din ng NBI kung naibebenta rin ang mga produkto sa loob ng bansa. Gate naman ng Brand Exports Philippines, ine-export lang ang mga produkto. Wala rin daw itong nilalabag na batas. We can actually base on factual evidence. In fact, we are even shortening the periods because some countries do not want their products to have a shelf life of 3 years. We're even shortening it to 2 years. Alam din daw ng mga manufacturer ang ginagawa nilang pagbubura ng expiration date. And we are only doing this based on the instructions of our customers abroad. Because we have to comply with their date format requirements. Magbababa ng show cause order ang FDA para formal na makapagpaliwanag ang kumpanya. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Tukoy na ng Philippine Military Academy ang sanhi ng pagkamatay ng isa nitong kadete noong nakaraang linggo. Ayon sa doktor ng PMA, nakitaan ng 3 malalaking ulcers sa tiyan ang first-year cadet na si Erwin Christian Vergara. Abril 25, isinugod si Vergara sa ospital matapos umanong manghina at magreklamo na may dugo sa kanyang dumi. Pumanaw siya matapos ang 1 linggo. 1 buwan pa lang na nagsasanay sa PMA si Vergara. Binigyan siya ng formal honors ng mga kapwa kadete bago iuwi sa Cagayan. Tutulong naman daw ang PMA sa gastos sa burol at pagpapalibing at posible rin daw bigyan ng pensyon ng pamilya ni Vergara. Further erase the doubt, I offered also na baka gusto ho ninyong pa-autopsy natin ng pasyente, ang anak nyo. Tumanggi na siya kasi sabi niya, the cause of death has been fully established naman. Bago sila umalis, binigay na natin yung special financial assistance. Kasama na doon yung mga gagastusin nila sa wake, yung pambili ng kanyang lalagakan, yung lupa. Sinagot na natin yung tinulugan nila, yung pinagstayan nila, and even yung transportation pa uwi sa kanila. And we're working out doon sa pension niya dahil sundalo naman siya. Nakapag-oath na siya and entitled na siya. Isang helicopter ng Philippine Air Force ang bumagsak sa Tanay, Rizal. 3 sa 5 nitong sakay ang patay. Kasama raw ang chopper sa isinasagawang rescue operation training ng 2nd Infantry Division sa Camp Kapinpin kaninang hapon. Nagkakaproblema umano ang makina ng chopper habang palanding ito. Patuloy ang investigasyon sa aksidente. Nadakip ng militar at mga pulis ang isang hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Tubigon, Bohol. Ayon kay AFP spokesman General Restituto Padilla, patuloy pa nilang inaalam ang pagkakakilanlan ng naarestong lalaki sa Barangay Tanawan kaninang umaga. Tingin pa ni Padilla, isa na lang sa 3 tinutugis na nakatakas na ESG ang natitira. Posible raw na nasawi na ang isa pa dahil sa tinamong sugat sa bakbakan noong Abril. Malaking tulong naman daw ang pakikipag-ugnayan ng mga residente kaya mabilis na natutunton ang mga suspect. Sa ibang balita, nagtalaga na ang Malacanang ng officer in charge sa Energy Regulatory Commission o ERC matapos suspindihin ang pinuno nito. Hahalilipan samantala kay ERC Chairman na si Jose Salazar, si Commissioner Alfredo Non.
Pinatawa ng 90-day prevention or preventive suspension si Salazar habang iniimbestigahan ng mga reklamo laban sa kanya. Kabilang dito ang mga alegasyon ng katiwalian tulad ng pag-aproba sa ilang serbisyo at produkto sa ERC na hindi dumaraan sa bidding at pagbanta sa ilang opisyal kaugnay ng imbestigasyon. Matatandaan ding nagpakamatay si Administrator Francisco Jose Villa dahil sa pinagawa umano ni Salazar na labag sa batas. Nagsalita rin tungkol dito si Pangulong Rodrigo Duterte sa convention ng Philippine Orthopedic Association sa Davao. I just suspended yung sa energy si Salazar because of corruption. But I will eventually remove him. Yung lahat sila. Lusot na sa komite sa Kamara ang panukalang babaan ng income tax ng ordinaryong Pinoy ng hanggang higit 80%. Ang ibabawas naman dito pupunuan ng mas mataas na buwis na manggagaling sa mayayaman. Umaksyon si Beverly Natividad. Inaprubahan na ng House Ways and Means Committee ang panukala ng Duterte Administration na tax reform package. 17 ang pumabor, 3 ang hindi, at 3 rin ang nag-abstain para pababain ang personal income tax rate at magdagdag ng mga bagong buwis na pambawi sa mga ibabawas sa individual taxpayers. Tax reform is a difficult measure, but this is the first tax reform bill ever in the Philippines. First that was submitted within 100 days of the president's accession into power, and that is supported by virtually all the previous economic managers of the Philippines. Wala halos nagalaw sa panukala ng Department of Finance na ibaba ang personal income tax rate na magbababa sa kaltas na buwis ng 83% ng mga Pinoy na kumikita ng mas mababa sa 250,000 pesos sa isang taon sa zero kumpara sa dating 5 to 25%. Pero tinaasan naman ang buwis sa mga pinakamayayaman o yung mga kumikita ng higit sa 5 milyon kada taon sa 35% mula 32% dahil 0.1% lang ang mga ito ng populasyon. Halos 140 billion pesos ang mababawa sa koleksyon ng BIR sa pinababang income tax rate, kaya kasama rin sa panukala ang mga dagdag na buwis sa langis at mga sasakyan. Ang dagdag na fuel excise tax na 6 na piso kakaltasin pa unti-unti o 3 pesos sa unang taon at 2 pesos at piso sa susunod na mga taon. Balak rin taasan ng excise tax sa mga sasakyan mula 2% hanggang 4%, pero 5 ang bracket nito, depende sa halaga ng sasakyan. Ang final version ng bill makikita pa sa Lunes pagkatapos pagsamahin ang panukalang batas ni Congressman Dax Cua sa tax on sugar-sweetened beverages ni Congressman Swansing at Lanete. Makakasama rin sa tax reform package ang panukalang patawa ng pisong buwis ang kada miligram ng asukal sa mga soft drinks, powder juices o ready-to-drink juices na maituturing ding isang health measure. Umaasa ang DOF na maaaprubahan na ang tax reform bill sa plenaryo sa Hunyo. Umaaksyon, Beverly Natividad, News 5. Nakatanggap ng tawag si Pangulong Duterte mula kay Chinese President Xi Jinping. Naganap ito ilang araw lang matapos din siyang kausapin sa telepono ni US President Donald Trump. Tinalakay ng dalawang leader ang issue sa Korean Peninsula at mga kasunduan sa ASEAN Summit. Pero ang sigalot sa agawan sa teritoryo, hindi raw napag-usapan. Umaaksyon si Maricel Halili. Bandang alas 4 kahapon ang tawagan ni Chinese President Xi Jinping si Pangulong Duterte na nasa Davao. Halos 30 minuto silang nag-usap. Nilarawan ito ng Malacanang na isang cordial telephone conversation. Binigyang diin daw dito ni Digong ang mahalagang papel ng China para masigurong hindi titindi ang tensyon sa Korean Peninsula. What we want is to engage, is to maintain the peace and stability in the area. So whatever he said was towards this, encouraging he approached it diplomatically that as much as possible if China, PROC, would actually broker peace in the region. Ito rin ang napag-usapan ng tawagan si Digong ni US President Donald Trump noong Sabado. Pero hindi raw ibig sabihin na may kakatigan ng bansa ang Pangulo. Apparently there is a whole diplomatic cooperation regarding the matter. The Philippines has declared an independent foreign policy and it will try as much as possible to navigate it in like manner. Napagkwentuhan din daw nila Xi at Duterte ang mga napagkasunduan sa ASEAN Summit. Pero hindi ang militarisasyon ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Tingin naman ng palasyo, magandang senyales ang sunod-sunod na pagtawag ng ilang world leaders sa Pangulo.
It indicates statesmanship that he is actually a key player in the maintaining peace in the region. Ganito rin ang tingin ni National Security Advisor Hermogenes Esperon. There are bigger things than quarreling. The United States needs the principle of our strong president. China and Xi Jinping, President Duterte and Xi Jinping have their own interactions. Pag-uusapan naman daw sa cabinet meeting sa susunod na linggo ang posibilidad ng joint military exercises ng Pilipinas at China sa Mindanao. Kailangan daw muna kasi ng Treaty of Visiting Forces Agreement bago ito mangyari. Yung area na sinasabi natin, dyan ang kidnappings Dyan ang kidnappings. Dyan ang daanan ng ISIS na pupunta rito. Kung meron tayong military presence doon, di mas maganda. Tiniyak naman nila na hindi mababasura ang arbitral ruling kahit pa makipagkaibigan tayo sa China. Hanggang ngayon ay wala pa ring desisyon ng Pangulong Duterte kung tatanggapin niya ang imbitasyon ni President Trump na bumisita sa White House. Pero sa susunod na linggo ay nakatakda na siyang magtungo sa China sa ikalawang pagkakataon. Umaaksyon. Maricel Halili, News 5. Samantala, ikinatuwa ng China ang inilabas na chairman statement ng ASEAN tungkol sa South China Sea. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, patunay ang pahayag ng ASEAN na epektibo ang ginawa nito para maibsan ang tensyon sa issue ng agawan ng teritoryo. Nanawagan din ng China na dapat respetuhin at suportahan ang hangad ng ASEAN na kapayapaan at kooperasyon sa rehiyon. Magugunitang sa draft ng pahayag na nakuha ng News 5 nakasaad ang pagkabahala ng ASEAN leaders sa patuloy na aktibidad ng China sa rehiyon, pero wala na ito sa final version dahil hindi naman napag-usapan sa summit ayon sa Department of Foreign Affairs. Muli namang nagpakita ng lakas ang Amerika at South Korea sa pagparada ng kanilang warship sa Pacific Ocean. Sa video ng US Navy, makikita ang ilan nilang barko, kabilang ang USS Carl Vinson kasama ang warships ng South Korean Navy. Nagkasundo ang dalawang bansa na magsagawa ng joint training bilang paghahanda sakaling magpatuloy ang nuclear testing ng North Korea. Nauna nang nag-akusa ang mga lider ng North Korea na pinipuwersa sila ng US na mag-umpisa ng nuclear war matapos magsagawa ng drills ang dalawang strategic bomber ng US sa rehiyon kasama ang Japan at South Korea. Hindi nagtutugma ang bilang ng mga nagsasabing bumoto sila pabor sa kumpirmasyon ni Gina Lopez sa aktual na resulta ng botohan ng Commission on Appointments na mula naman sa isang source ng News 5. Ang tanong tuloy ngayon, may nagsinungaling ba sa kanyang boto? Umaksyon si Mayan Los Baños. Sa ikatlong pagkakataon, idinaan ng Commission on Appointments sa secret voting ang desisyon kung papasa o hindi ang appointee ni Pangulong Duterte. Nangyari ito sa kaso ni Gina Lopez kahapon na kalaunay hindi naman nakumpirma ng CA. Ginawa rin ang secret voting nang sumalang sa deliberasyon sina dating Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay at Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ayon kay Senador Tito Soto, ang mga kongresista ang nagmungkahi na gawin ang secret voting at pumayag naman ang mga senador. Ang proseso, isusulat ng CA members sa isang papel ang yes or no para sa kanilang boto. Ayon sa mga source ng News 5, 8 ang bumoto pabor kay Lopez, habang 16 ang tumutol. At sa pagharap ng CA sa publiko kahapon matapos ang executive session, hayagang sinabi ni Senador Manny Pacquiao, Tito Soto, Loren Legarda, JV Ejercito, Kiko Pangilinan, Franklin Drilon, Bam Aquino at Ralph Recto na bumoto sila pabor sa kumpirmasyon ni Lopez. 8 boto kung tutuusin, tugma sa sinasabi ng News 5 sources. Pero sa isang text message, kinumpirma rin sa News 5 ni Congresswoman Sandy Ocampo na bumoto rin siya pabor kay Lopez. Sinubukan pa nga raw niyang kumbinsihin ang mga kasamahan sa CA na suportahan si Lopez. Kaya kung susundin ito, siyam ang bumoto pabor kay Lopez. Pero nanindigan ang mga source na 8 yes votes lang ang nabilang. Ang tanong, may mambabatas bang nagsinungaling? Tanong na tila malabong masagot sa pinagkasunduang secret voting. Kaya si Soto, seryoso raw na pinag-iisipan na tanggalin ang secret voting sa rules ng CA. Kung hindi raw kaya ng isang CA member na panindigan ang kanyang boto, hindi siya nararapat sa komisyon. Nagtataka naman si Aquino kung bakit ang mga taga-oposisyon pa ang bumoto pabor kay Lopez. Si Senador Panfilo Lacson naman na umaming bumoto kontra kay Lopez, idiniing hindi sapat ang passion at enthusiasm para makumpirma. Masyado rin daw nalulong sa kapangyarihan si Lopez, kaya pati batas ay binaliwala niya.
Umaaksyon Mean Los Baños, News 5. Tanggap na raw ni Pangulong Duterte ang pag-reject kay Gina Lopez bilang DNR Secretary. Kasabay naman ang pag-alis kay Lopez, tumaas ang stocks ng mga mining company. Nagbabalik si Beverly Natividad. Mabilis na nag-react ang investors ng ibasura ng Commission on Appointments ang pagkakatalaga ni Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Ang kalakalan sa Philippine Stock Exchange kahapon bumaba ng 0.27%, pero ang Mining and Oil Index bukod tanging tumaas ang trading ng 2.73%. Pinakamaraming investors ang bumili ng shares of stock ng kumpanyang Apex Mining, kaya tumaas ang shares nito ng 18.24% at gayon din ang Benguet Corporation na tumaas naman ng 15.56%. Mula sa pagiging medyo flat, makita mo since the start of May, parang tumataas na siya. Until yesterday, makita mo itong malaking move na to. Halos nasa pandang 6% ata yung move na to, yung nakikita namin eh. And medyo hindi siya coincidental na nangyari yung spike na to, Bev. Around the time na basically na-reject si Gina Lopez ng Commission on Appointments. Mga bandang 2 p.m. yun, di ba? Ayon pa kay JP Ong ng Bloomberg TV Philippines, sumasabay ang merkado sa mga balita tungkol kay Lopez. Ibig sabihin, kumita rin ang mga nag-invest sa mining stocks. And I guess medyo nagkaroon sila ng confidence kasi nakita naman nila dyan sa purpose ng hearing, medyo tough yung hearing actually on Ma'am Gina Lopez last Tuesday. Pero isang araw matapos ang pag-reject sa environmental advocate, kumalma na ang trading sa mining. Pero as early as siguro mga 10:30 today, nakita mo medyo kumalma na yung markets ng konti, nag-sell off na siya. Marami kasing profit takers yan eh. Imagine mo, tumaas ng plus 6% yung mining and oil counter in one day. Pero ang sunod na pangamba sa merkado ngayon, sino ang papalit kay Lopez sa DENR? Wala pang tugon dito ang Malacanang pero si Pangulong Duterte nang hinayang kay Lopez. Sayang si Gina. I really like her passion. You know how it is. This is a democracy. Umaaksyon, Beverly Natividad, News 5. Mga kapatid, uulanin pa rin po ang ilang bahagi ng Pilipinas dahil pa rin po yan sa easterly winds na patuloy na umiihip sa silangang bahagi po ng bansa. Magpapatuloy po ang thunderstorms ngayong gabi sa Tarlac, Nueva Ecija, Laguna, Quezon, Batangas, Zambales, Pampanga at Palawan, mga kapatid. At ubuhos din po sa ilang bahagi ng Iloilo at ng Negros Occidental. Magiging maulap naman po na may minsanang pag-ulan sa Mindanao. Pero maiba tayo mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang sentenaryo o ika-100 taong kapanganakan ng tinuturing na pinakamahusay na Pilipinong manunulat ng ika-20 siglo, si Nick Joaquin. Sa mahusay na paghahabi ng mga elemento ng mitolohiya, kasaysayan, relihiyon at pantasya, marami sa mga kwento ni Joaquin, gaya ng May Day Eve at Summer Solstice, ay mga classics na ng Philippine literature. Pero kung gaano kadakila ang kanyang malikhaing pagsulat, bilang isang reporter noon para 1970s para sa Free Press Magazine, sa husay ng lingwaya ay inangat niya ang pamamahayag sa antas ng sining. Si Joaquin ay naging National Artist for Literature noong 1976, pero ang kwento raw ay tinanggihan niya muna ito bilang protesta sa Rehimeng Marcos at tinanggap na niya ito sa kondisyon na palalayain ang kapwa niyang manunulat na si Jose Lacaba. Laging may bote ng serbesa sa kamay, si Joaquin ay patunay na ang pagkahumaling sa beer ay hindi hadlang sa pagiging mahusay na manunulat. Cheers! Pagkakaroon ng inspirasyon at multitasking. Ilan lang daw ang mga ito sa mga sikreto ng top-notchers ng 2016 bar exams mula sa isang universidad sa Cebu. May kakaibang regalo namang binigay sa kanila ang kanilang eskwelahan. Umaksyon si Jem Avancenia. Sa University of San Carlos College of Law and Business sa Cebu, nagkakilala sina Karen May Calam at boyfriend niyang si Eds Ibanez. Naunang nakatapos at nakapasa sa bar exam si Eds, kaya isa siya sa nagsilbing inspirasyon ni Karen. Pero hindi inaasahan ni Karen na siya ang mangunguna sa 2016 bar exams. 89.05% ang nakuhang grado ni Karen, ang pinakamataas sa lahat ng higit 6,000 pumasa sa pagsusulit. Hindi ako makapaniwala. Overwhelmed kasi hindi ko na-expect na top talaga and top 1. Di ba parang
it's something na parang pangarap mo lang. Habang nag-aaral ng abogasya, nagtatrabaho rin bilang accountant si Karen sa isang private firm. Ang sikreto lang daw niya, time management at determinasyon. I'm reading at the same time eating. So ganon. So the good thing if you're a working student is parang you know the value of time. So walang masyadong nasasayang. Hindi naman nagtataka ang kanilang di na nag-top 1 sa bar si Karen. She's really someone who's adept at multitasking and must be someone who not only has high IQ, being an accountant herself, has also very stable emotional quotient kasi yung makaya mong pagsabayin lahat is really something. Top 7 naman ang kaibigan ni Karen na si Ann Margaret Momongan na may gradong 87.8%. Kwento ni Margaret, inikot niya ang halos lahat ng simbahan sa kanilang lugar para ipagdasal na makapasa. I will always claim the Lord. I don't know how I did. I don't know if it was enough for me to pass, but I pray that by your grace, if you will it, I pass. And then someone messaged me na God has a beautiful plan for you. Bukod kina Karen at Margaret, 2 pang batchmates nila sa University of San Carlos ang nakapasok sa top 10. Pasado rin ang lahat ng nasa 60 iba pang schoolmates nila na kumuha ng bar exams. Kaya bilang pasasalamat lalo pat Diamond Anniversary ngayon ng universidad, isang kakaibang regalo ang handog ng universidad sa kanilang top-notchers. The bar top-notcher will be able to nominate a scholar to take up any program of his or her choice, one at a time. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5. Sunod-sunod din ang pagbuhos ng biyaya sa janitor na nakapasa sa bar exams. Kanina, binigyan siya ng cash incentive ni Manila Mayor Joseph Estrada. May kakaibang alok din sa kanya ang idolo niyang alkalde. Alamin natin kung ano ito sa pag-aksyon ni Romel Lopez. Good mood si Manila Mayor Joseph Estrada na makaharap kanina si Ramil Comendador, ang janitor na pumasa sa 2016 bar exam. Nagtapos ng abogasya sa Universidad de Manila si Comendador, kaya naman proud ang lungsod sa nakamit nito. Idol daw ng bagong abogado si Erap, kaya pati bigote nito na pagbiruan nila. Trademark na po yung... kaya talagang... Bagya naging seryoso ang meeting ng dalawa nang matanong ni Erap ang tungkol sa ama ng bagong abogado. Hindi pa raw ito nakita ni Comendador mula pa nung bata siya, pero gusto pa rin niyang makilala ito. Nasaan ba yung tatay mo? Ang sabi-sabi po ng ibang bahay po. Hindi naman kapitbahay. Hindi naman po. Medyo malayo naman. Akala ko sinusok mo ko. Dahil naman sa pagpasa sa bar exam, binigyan ng Manila LGU ng 100,000 pesos na cash gift si Comendador. Ibibigay daw niya ito sa kanyang ina na nasa Catanduanes para ipangpaayos ng kanilang bahay. Every time na may bagyo po, totally destroyed po yun. Kailangan itayo namin ulit. Nakikita ko yung iiyak ng nanay ko every time na nadudurog po yun. Pero di lang ito ang offer na Erap sa bagong abogado. Sir, seryoso ba yung gusto niyong kunin talaga siyang vice mayor? Naghahanap na ba kayo? Bakit hindi? Kung gusto niya. Sir, baka magtampo yung nakasanayang vice mayor na kasama ninyo dito lagi, sir. Ano, sir? Hindi ko nakasama nga ngayon. Mainit! Pinanalo ko, pagkatapos iniwan mo. Kung siya naman ang papipiliin, mas gusto pa rin daw ni Comendador na magtrabaho sa COMELEC kung saan siya namasukan bilang janitor noon. Magre-retire sa COMELEC po. Sa COMELEC po. Gusto ko rin pong yung kumbaga, kung ano man yung kakayanan ko bilang isang abogado, may ambag ko sa pamamagitan po ng paglilingkod po. Payo naman ni Comendador sa mga naisubukang mag-abogado kahit pa kapos sa buhay. Sabi ko nga po, huwag nating gawing hadlang yung kahirapan. Bagkus gawin natin pong inspirasyon yun para makalis mismo tayo sa mismo kahirapan po na yun. Umaaksyon, Romel Lopez, News 5.
Sa ibang balita, itinanggi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang mga alegasyon sa kanya ng gambling tycoon na si Atong Ang. Kabilang dito ang pagkakasangkot daw ng kalihim at ng kapatid niya sa illegal gambling. Hindi rin daw nag-apply ang kapatid ni Aguirre para sa small town lottery operation. Pinabulaanan din niya ang sinasabing plano raw nila ni National Security Advisor Hermogenes Esperon na ipapatay si Ang. Sabi kong ganyan, kung wala kang tiwala sa NBI sapagkat yan ay attached agency ng DOJ, pumunta ka sa PNP, pumunta ka sa CIDG at magpaimbestiga ka, dalhin mo yung iyong mga testigo at doon ka magdeklarasyon para yung pagbibintang mo sa amin ay nabibigyan mo ng katuwi ng mga evidence. Mahirap yung daldal ng daldal. Kumbinsido naman si Aguirre na gumaganti lang si Ang dahil sa pagpapaaresto sa kanyang kaibigan at gaming tycoon na si Jack Lam dahil sa illegal gambling. Naapektuhan din daw ang negosyo ni Ang ng kampanya kontra illegal gambling ng administrasyon. Ibinulgar din ni Aguirre ang planong ambush me ni Ang. This weekend ay merong mag-i-stage ng ambush me. Para yung pag-ambush na yan ay kami na naman ang pagbintangan ni Secretary Esperon na siyang nagpa-ambush sa kanya. At ito'y gagawin nila sapagkat ito'y pinapattern nila doon sa nangyari nung panahon ni ERAP. Itong ambush na mina ito ay gagamitin naman ng isang senador para i-justify yung kanyang pagtawag ng Senate investigation. Bumuo na ang NBI ng task force para imbestigahan ang mga alegasyon ni Ang. Nanindigan ang maintenance provider ng MRT na hindi ito nagkulang sa pag-aayos sa mga tren. Sa sulat na ipinadala ng Busan Universal Rail Incorporated kay Transportation Undersecretary Cesar Chavez, inisa-isa ng kumpanya kung bakit hindi dapat makansela ang kanilang kontrata dahil sa mga aberya sa MRT. Sa kanila raw pagsusuri, ilang insidente na ng pagtirik ng tren ang nangyari bago pa man nila hawakan ng MRT. Ang pagkadiskaril din daw ng tren noong April 18 ay hindi unang beses na nangyari. Dagdag pa nila, kailangan ng palitan ng mga lumang riles ng MRT dahil kung hindi ay magpapatuloy lang ang mga aberya. Good news naman sa mga commuter. Matapos ang higit isang dekada, sisimulan na ang LRT Line 1 Cavite Extension. 11 kilometro ang madadagdag sa linya ng tren hanggang Cavite. 8 bagong istasyon ang idudugtong sa Baclaran Station na tatakbo sa Pasay, Parañaque, Las Piñas hanggang Bacoor. Higit 15 bilyong piso ang inilaang pondo para sa proyekto na inaasahang matatapos sa 2021. 2004 unang napag-usapan ng extension project pero 2011 na naaprubahan ng NEDA. Kaya hiling ni Transportation Secretary Arthur Tugade madaliin ang pagtapos sa proyekto. Kaya nagsusumamo ako na kung maaari lang i-fast track natin yung proyekto para madalihong mapakinabangan at mag-enjoy. Dito sa proyektong ito, matagal na rin nag-aantay yung mga ating mamamayan sa Parañaque, Cavite, Las Piñas. Hindi naman madali ito dahil magko-commissioning ka, magte-testing ka na safe yung tren at kailangan patakbuhin mo ng ilang oras yan, yung mga tren na dadating. At dapat safe, reliable bago namin buksan for operations. Hola mga kapatid, gigil kahit ilang celebrity sa kontrobersyal na pahayag ni Senador Tito Soto sa mga single mom. Si Lea Salonga sinabing wala siyang respeto sa sinumang magmaliit sa mga single mom gaya ng kanyang ina. Sabi naman ni LJ Reyes na isa ring solo mother, respect begets respect. Dagdag pa ng nobyo niyang si Paulo Contis, hindi dapat ginagawang biro ang single motherhood. Malamang daw na mas lalaki pa ang mga katulad ni LJ kaysa sa senador. Sa tweet naman ng single mom,
na si Jenelyn Mercado, sinabi niyang mahirap magpalaki ng anak ng mag-isa, kaya mataas ang respeto niya sa solo parents. Banat naman ni Claudine Barreto sa kanyang ninong sa kasal. Alam daw siguro ng senador na hindi siya naano lang. Kasabay nito, nakiusap si Danica Soto sa bashers na wag nang idamay ang kanyang pinsan at anak ng senador na si Sara Soto na nakabakasyon ngayon sa Japan. Pasok naman sa prestiyosang Cannes Film Festival ang isang palabas sa TV5. Yan ay ang made-for-TV movie series na Amo na pinagbibidahan ni Derek Ramsey at directed by Brillante Mendoza. Ipapalabas ito sa screening ng nasabing film fest ngayong buwan. Agad daw napabilib ng palabas ang screening committee kaya sinama ito sa event. Illegal drug trade at extrajudicial killings ang tema ng Amo. Hindi biro ang pag-budget ng pera, lalo na sa mag-asawa o sa isang pamilya. Paano nga ba mahahati ng maayos ang mga gastusin? Narito ang tips ng ating resident life and financial coach na si Vic Garcia. Vic, ano ang aksyon mo? Maraming salamat, Lucy. Magandang lalaki at babae po sa inyong lahat. Ang tanong. Hi, Sir Vic. Bilang mag-asawa, mas maganda po ba na joint ang bank account o separate ang hawak ng pera? Ang sagot ko ay tanong din. Nakakita na ba kayo mag-asawang nag-uutangan? Ito po yung mag-asawang naghahati at toka-toka sa paggasto sa bahay. For example, yung mister sa kotse, sa renta, at iba pa. Si Mrs. sa pagkain, baon ng mga bata, at iba-iba pa. So, ibig sabihin, hati sila. Ang mangyayari ay, kung may mga pagkakataong kakapusin si Mrs., ano mangyayari? Mangungutang siya kay mister. Kung si mister naman ay kakapusin, ano mangyayari? Mangungutang siya kay Mrs. At dahil utang, dapat may bayaran. Promise, may mag-asawa pong ganyan. Yan po ang mag-asawang nag-uutangan at nagbabayaran. Ito po ang mas delikado, mga kapatid. Pagkakataon na, ito ang mangyari. Ano po yon? May pagkakataong may sobrang pera si Mrs. Ay, dahil may sobra, pwede niyang gastusin to kahit saan niya gusto. At may mga pagkakataong may sobrang pera si mister. Ay, delikado rin po yan. Alam niyo pa, pag may sobrang pera si mister, pwede niyang gastusin sa alak, sa sigarilyo, sa bisyo, sa babae, at kung saan-saan pa. Siguro ang tanong niyo, sir, anong dapat gawin? Simple lang. Practice conjugal property and conjugal spending. Ano po yun? Pag may bibilin si Mrs., dapat nagpapaalam siya kay mister. Ibig sabihin po nun, dahil magkasama ang pera nyo, joint po, mas maliit po yung posibilidad na makagastos kayo ng malaki. Bakit? Dalawa kayo nag-iisip, dalawa kayo nananalangin bago bumili. Langit tandaan, mga kaibigan, napaka-importante po sa isang mag-asawa ang magkasama ang pera. Kasi po, pag hindi po nyo pinagsama yan, maraming problema. Dahil lahat po ng property nyo ay conjugal, dapat ang gastos nyo conjugal din. Kung meron po kayong tanong na gusto naming aksyonan, ipadala po ang inyong tanong sa Facebook na Vic Garcia. Ito ang aksyon mo. Kaibigan, ito po si Vic Garcia nagsasabing, ito ang aksyon ko. Ikaw, ano aksyon mo? Mga kapatid, marami ang natuwa sa gimmick ng Barangay Ginebra rookie na si Jam Hamito sa Slam Dunk Contest noong PBA All-Star Week. Pinatayo niya si Japet Aguilar malapit sa ring, pero imbis na talunan ng kanyang kakampi ay nag-sidestep lang ang dating St. Clair standout. Mabilis ito naging viral at umabot pa sa isang sikat na NBA talk show sa Amerika. Pero may isang hindi natuwa dito, si PBA Commissioner Chito Narvasa. Sa isang panayam, sinabi ni Narvasa na hindi na makakaulit ang Gin Kings forward sa Slam Dunk Contest. Sinayang daw kasi nito ang pagkakataon na magpakilala sa fans. Wala pang komento ang rookie tungkol dito. Malaki ang tiwala kay Gilas Pilipinas Coach Chot Reyes na mga dati na ring nagtimon ng national team. Binigay ni na Coach Tim Cone at Yeng Giao ang kanilang full support kay Coach Chot at sa kanyang coaching staff. Naging coach na ng national team si Cone noong 1998, habang noong 2009 naman si Giao. Para sa winningest coach ng PBA, may kanya-kanyang sistema ang bawat tactician at tiwala siya sa dribble drive offense ni Coach Chot. Ang NLEX mentor naman inaming higit ang kaalaman ni Coach Chot sa international basketball kaysa sa kanya. Pero binanggit din niya na dapat maghanap na ng bagong naturalized player ang Gilas. Gayunpaman, 100% daw ang pag-rest back nila kay Coach Chot.
I don't think any coach could have done better, no, in making their choices, no. So I guess the next step now is just for him to gel the team. I know he's a great coach. I know he has a true vision, and so I trust him implicitly for who he takes. And I think he has a reason for everybody he takes on that team. So the best we can do is just lend our full support. Magre-retiro na si Prince Philip ng Britanya sa Setyembre. Hindi sinabi ng Buckingham Palace ang dahilan, pero gagampanan pa rin naman daw ng Duke of Edinburgh ang mga natitira niyang public engagements hanggang Agosto. Kamakailan naging usap-usapan na may problema sa kalusugan ng Duke at ang Reyna dahil madalas na raw silang nagpapasa ng trabaho sa anak na si Prince Charles at mga apong sina Prince William at Harry nitong mga nakaraang taon. Pero itinanggi ito ng palasyo. May bago ng katulong ang mga rescuer sa panahon ng sakuna. Walang iba kundi mga aso. Sinasanay sila para tumulong sa pagsagip at paghahanap ng mga biktima. Man's best friend talaga. Umaksyon si Renson Kiko. Best friend, kalaro at bantay. Ilan lang ang mga ito sa papel na ginagampanan ng mga aso. Pero ngayon katuwang na rin sila sa pagligtas ng buhay. Sa tanggapan ng MMDA, sinasabak na rin kasi ang mga aso sa search and rescue training. Ang pwede po nilang maitulong sa panahon ng sakuna, makapaghanap sila na trap ng mga victim. Target ng MMDA, makapagtala ng 5 K9 teams kada barangay para makatulong kapag may sakuna. Kaya ang ahensya, nagbibigay ng libreng training sa mga aso at handlers tuwing Sabado. Halos lahat ng klase ng aso ay welcome. Huwag lang daw yung sobrang liit. Kahit mga tuta ay pwede na raw simulang itrain. Isa sa maituturing na veterano at bayani ng MMDA K9 Search and Rescue Unit, ang 6 years old na Labrador na si King. 26 na tao ang kanya nahanap sa mga guho noong lindol sa Bohol noong 2013. Ngayon, ang kanyang kapatid naman na si Princess ang balak sumunod sa kanyang yapa. Kahit mga aspin, pwede raw turuan. Titingnan namin kung hindi pa siya matatakotin, kung okay po ba siya, happy siya. Physically fit po siya. Kagaya po ng handler, kailangan physically fit. Ganon din po sa aso. Pagkatapos ng assessment, sunod naman ang bonding at agility training. Ayan, pinapaakyat po natin yung ating mga alagang aso para masanay po sila sa mga collapse structure. At masanay po yung mga paw nila. Siyempre, nariyan din ang search training kung saan tuturuan muna ang aso na hanapin ang kanyang handler. Susunod naman ang paghahanap gamit ang pang-amoy. So ako naman yung magtatago ngayon. Yung panyo ko, binigay ko dun sa handler at pinaamoy niya dun sa aso. So ngayon, hahanapin nila ako gamit yung scent lang. No? Tago muna ako dito. So hindi ko kailangan sumigaw. Hindi tulad sa bomb-sniffing dogs, hindi gumagamit ang MMDA K9 unit ng treats o pagkain sa training ng mga aso. Ang ginagamit po namin na sistema dito ay yung praise method po. Kapag may nagawa silang bagay, pinipraise po namin sila na parang sa pamilya po. Sa ngayon, nasa 30 ang miyembro ng MMDA K9 unit. 25 naman ang kasalukuyang tinetrain. Umaaksyon, Renz Ongkiko, News 5. At yan po ang isang oras ng maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Saan man, kailanman kapatid, higit sa balita, aksyon.